Samantala muling nakapuntos ang pamahalaan matapos maharang ang tone-toneladang asukal na pinaghihinalaang ipinuslit mula sa bansang Vietnam. Ang mga naturang smuggled na asukal posible umanong ginagamit for reselling. Nagbabalik si Vel Custodio sa sentro ng balita. Humigit kumulang 30 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na asukal mula Vietnam ang nasamsam ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement at Bureau of Customs sa Subic Port. Ayon sa SRA, inilagay sa alert order ang dumating na 10,000 sako o katumbas ng 500 tonelada ng hinihinalang smuggled na asukal matapos paghinalaan ng mga otoridad na misdeclared ang mga kargamento. Nagulat yung customs kasi kahit yung sack said it was sugar. Tapos may nilagay lang na paper label saying it's glucose and something else. So, hinahold din customs for testing. Powdery white sweetener na may label na 88% sugar at 12% glucose ang idineklarang laman ng mga nakumpiskang sako. Pero kung titignan, tila wala itong pinagkaiba sa regular na asukal. Ayon sa SRA, maaaring palusot lang ito ng consignees para sa mas mababang taripa. Physically, if you just look at it, it's sugar. If you use it, you can readily mix it into your drink. It acts like sugar. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain, maaaring makaapekto ito sa bentahan ng asukal sa merkado. If there are things entering this way unnoticed, pumaplano tayo, we based our plans on our production and the sugar that we legally import, sira yung mga plano natin. Parang yung supply na iniisip natin, iba pala. Kasi may nagsusupply na ibang daanan yung... Posible rin aniya na ginagamit ito for reselling sa mas mababang halaga. Well, if the prices are very low, it disrupts the demand for the local produce, actually. So, kawawa yung farmers natin. That's why SO6, which became SO4, is very important. Because what we want to do is to improve all the data that we have so that we can effectively plan. Tukoy na ng SRA ang consignee ng kargamento. Kung sakali namang mapatunayan na illegal na pinuslit ang mga asukal, ay sasailalim ito sa auction. Pinag-aaralan pa kung anong kaso ang maaaring kaharapin ng mga sangkot kapag napatunayan na smuggled at misdeclared ang mga nakumpiskang asukal at kung papasok ito sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.